na nagpaanyaya sa inyo. Narito naman po ang inyong abang lingkod, Brother Ed Sasam, na kung saan muling nagpapaanyaya sa inyo na manood sa live na ito sa ating pagninilay muli na mabuting balita ng ating Panginoon. So, invite ko po muli kayo mga kapatid ko sa Panginoon na mula sa simula hanggang sa matapos walang iwanan, ika nga. So, ulit aking ipaalala lang sa aking mga kapatiran, lalo na dito sa Bohol, na ngayong darating na araw ng Biyernes ay ating ipagdiriwang ang 28th year anniversary ng Garcia. Area 5 po yan dito sa Bohol, bagamat wala pang signal, wala pang ibig sabihin wala pang sinasabi ang ating ng simbahan, ang ating gobyerno na pwede na magdaos na magawain, pero itong ating gagawin ay malayo naman tayo. Nandito lang kami sa office at kayo po nasa inyong mga tahanan para hindi tayo mahinto sa ating pakikinig sa pagkaing pangkaluluwa para sa ating mga sarili. So, tuloy-tuloy tayo na. So, bilang pagpapasalamat sa napagkaisahan ng taga Area 5 na idaos ang kanilang anibersaryo, at baka yung iba din, mga ibang gawain na hindi pa nagkaroon ng anniversary, pwede kayo magpa-anniversary. Sa ganitong paraan, mga kapatid ko sa Panginoon, may pakita natin ang ating pagmamahal sa Diyos. May pakita natin na tayo ay mga lingkod ng Diyos sa kapanahunan na kanyang pinagkatiwalaan sa kanyang gawain. So yan po mga kapatid ko sa Panginoon, sa araw po ng Biyernes. I-correct ko lang po yung oras, kasi nung mga nauna kong announcement ay alas 6 hanggang alas 9. Pero sabi pala ni Mami Cording ay hanggang alas 8 lang po tayo, alas 6 hanggang alas 8 kasi may curfew po tayo, So yun ang ating gagawin. Alas 8 matatapos na po tayo. Ang una nga magtutok si Brother Philo Singkol, then ang healing message Brother Darwin de la Peña. So yan mga kapatid ko sa Panginoon, paalala po lagi dahil ang tao po tayo ay sadyang malimutin. So bago tayo dumako, bago tayo magpatuloy, tayo muna ay manalangin sa ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. O dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang Diyos na banal, Diyos na may gawa ng langit at lupa, ang Diyos noon, ngayon at magpakailanman, ang Diyos na mabuti sa aming buhay, ang Diyos na walang katulad, ang Diyos na walang kapantay para sa amin. Kaya ikaw, O Diyos, ang karapat-dapat na sambahin sa espiritu at katotohanan, karapat-dapat na pasalamatan. At Panginoon, sa oras na ito, kami po ay humihingi ng kapatawaran sa aming mga kahinaan. Patawarin mo po kami, Panginoon, sa aming mga pagkakasala, sa isip, sa salita, at sa gawa. Linisin mo po ang aming puso, ang aming mga isipan, nang malaya kang makakilos sa aming mga buhay. Pagpalain mo po, O Diyos, kaming lahat, lalo na, O Diyos, ang mga nakatunghay sa video nito. Abutin mo po sila, O Diyos, saman sila naroon, maging nasa ibang bansa man sila. Abutin niyo po na yung kapangyarihan at ikaw ang pagpapala na mula sa iyo. Anuman ang kanilang kalagayan, anuman ang kanilang kahilingan, O Diyos, dalangin ko sa pangalan ni Jesus, answered prayer po sila. Lubin mo, O Diyos, na sa simula hanggang sa matapos ay iyo kaming samahan, kasihan po kami ng iyong kapangyarihang banal na espiritu. Nawa, lubin mo, O Diyos, na maunawaan ang bawat isa sa sinumang makapanood nito, makatunghay ng video nito, na maunawaan ng lubos ang mensahe mo po para sa amin sa araw na ito. Kaya Panginoon, maraming salamat at inaangkin ko na ng
araw na ito, araw ng katagumpayan ng buhay na nagmula sa iyo sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen at amen. Purihin ang Panginoon, purihin natin ang Diyos. No? So maraming salamat sa inyong nakatunghay ngayon. So loobin ng loobin ng Diyos na kayo'y makapanood hanggang sa matapos, na malakas ang inyong net dyan, kasi ang ating problema sa panahong ito, minsan hindi tayo makapagpatuloy ng panonood dahil sabi nga ng iba, napakahina ng wifi, no? At yung iba naman, di ko lang alam kung kasi oras de peligro po ang ganitong oras, alas 2. So ito po ang oras na kung saan antok na antok ang bawat isa sa atin. So hinahatak tayo sa higaan. Naulobin nawa na hindi kaya antokin sa oras na ito, kapatid ko sa Panginoon. So ang ating pagbasa ngayon ay ating tunghayan ang Ebanghelyo ni San Mateo, Kabanata 5, talata 17 hanggang talata 19. So karugtong pa rin ito ng ating Ebanghelyo kahapon, mula Lunes sa chapter 5 pa rin. Yung nung Lunes ay Beatitudes. At ang pangalawa, yung kahapon ay tungkol sa dalawang bagay na kung saan ibig ng Diyos o tayo tinutukoy o inhalintulad o inalarawan tayo sa dalawang bagay bilang kanyang mga lagad, na tayo'y asin at ilaw ng sanlibutan. At ngayon dito naman sa Mateo 5:17 to 19 ang ating tutunghayan. So sabi dito mga kapatid ko sa Panginoon, huwag ninyong akalaing naparito ako upang pawalang bisa ang kautusan at ang aral ng mga propeta. Naparito ako hindi upang pawalang bisa kundi para ipaliwanag at ganapin ang mga yon. Tandaan ninyo ito, magwawakas ang langit at ang lupa, ngunit ang kaliit-liitang bahagi ng kautusan ay di mawawalan ng bisa hanggat hindi nagaganap ang lahat. Kaya't sinumang magpawalang halaga kahit kaliit-liitang bahagi nito at magturo ng gayon sa mga tao ay ibibilang na pinakamababa sa kaharian ng Diyos. Ngunit ang gumaganap ng kautusan at nagtuturo na tuparin iyon ay ibibilang na dakila sa kaharian ng Diyos. Mga kapatid ko sa Panginoon, ang mabuting balita ng ating Panginoong Hesukristo. So yan, palakpakan natin ang Panginoon, purihin natin ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang mabuting balita o sa kanyang mga salita. So dumidilim, no? Dumidilim siya. So lalapit ako ng kaunti. So ang ating paksang pag-uusapan ngayon mga kapatid ko sa Panginoon ay pamagatan ko po itong be great in the kingdom of heaven. Maging dakila sa kaharian ng Diyos. Kingdom of God. Be great in the kingdom of God or in heaven, ibig sabihin maging dakila sa kaharian ng Diyos. Kung ating pag-usapan ang tungkol sa dakila, mga kapatid ko sa Panginoon, maraming tao na gustong maging dakila. Minimiti ng mga tao. Siguro lahat ng tao, wala namang tao na hindi hinangad na siya ay maging dakila sa paningin ng kanyang kapwa. So may mga tao, mga kapatid ko sa Panginoon, na gumagawa ng mga bagay sa mundong ito na maging daan upang sila'y tawaging dakila sa sanlibutan ito. Mga taong gumagawa ng mga bagay katulad ng si Alexander III na anak ni Philip II ng Macedonia, na kung saan
Si Alexander III, mga kapatid ko sa Panginoon, ay naging Alexander the Great. Bakit? Dahil sa ginawa niyang pagsakop sa mga bansang Greece, Egypt, sa Asia Minor, Syria, Persia, Mesopotamia, at India. So grabe ang taong ito. Si Alexander III, mga kapatid ko sa Panginoon, ay isang tinatawag nating sundalo o magaling. Magaling siyang sundalo sa kanilang kapanahunan, general, na magaling makipaglaban. At sa kanyang pakipaglaban, siya ay nagtatagumpay at nasakop na niya ang mga lugar na itong aking nabanggit. So, kaya mula sa pangalang Alexander III, kaya ang tawag sa kanya the Alexander the Great. So taging dakila siya sa paningin ng sanlibutan. May iba pang tao, maraming tao na naging dakila dahil sa kanilang mga ginagawa, no, sa mundong ito. Nandyan din po na tinatawag nating ginadakila din sa kapanahunan na hanggang ngayon nakinikilala ang kanyang ginawa, katulad ni Napoleon Bonaparte, na isang prince, no? Isang leader, military leader siya, at kung saan naging matagumpay din siya sa pakipaglaban. Marami mga katulad ng dalawang ito, si Alexander III at si Napoleon Bonaparte. At maging sa ating bansa, may mga dinadakila tayo na naging bayani ng mga heroes, tulad nila Andres Bonifacio, sila Jose Rizal, at marami pang iba na kung saan naging dakila sa paningin ng tao. Subalit mga kapatid ko sa Panginoon, hindi yan ang ating pag-usapan ngayon. Amen. Ang ating pag-usapan sa ating pagbasa ngayon, ang ating tinutukoy na dakila o pagiging dakila ay ang pagiging dakila sa kaharian ng Diyos. So ito nga ang pinaka-topic na natin, no? Be great in the kingdom of God or in kingdom of heaven. So paano tayo maging dakila sa kaharian ng Diyos? At nga pala, ang aking pinaka-keywords dyan, mga kapatid ko sa Panginoon, ay doon sa talata 19, no? Sa ating tinungayang pagbasa. Sa talata 19, no? Yan, kung ating makita yan, dyan ko binabase ang ating paksa na ating pinag-usapan ngayon. So, ulitin ko ang tanong, paano ang maging dakila sa kaharian ng Diyos? So, 3 salita uli ang aking ibabahagi sa hapong ito, mga kapatid ko sa Panginoon. Ayon sa gospel na ating tinunghayan, ang unang salita po dyan ay ang salitang pagpapahalaga, no? 3 P itong ibabahagi ko po sa inyo. Una ay pagpapahalaga. Saan ba tayo dapat magpapahalaga? Pahalagahan natin ang batas ng Diyos. Pagpapahalaga sa batas ng Diyos. Amen. At kapag pinapahalagahan natin ito, ibig sabihin, mga kapatid ko sa Panginoon, ay manatili ito sa ating puso, sa ating buhay. Manatili ang batas ng Diyos na tinuturo ng Panginoon Jesucristo sa ating mga buhay. Bakit? Ang sabi niya, sa talata sa 17, mga kapatid ko sa Panginoon, sa talata 17 nating tinunghayan, ayon sa Jerusalem Bible, do not imagine that I have come to abolish the law of the prophets. I have come not to abolish but to complete them. So naparito siya hindi upang pawalang bisa ang mga batas sa lumang tipan, mga batas ng mga propeta sa lumang tipan, kundi kumplituhin at gaganapin yun. Amen. So anong ibig kong sabihin, mga kapatid ko sa Panginoon? Pahalagahan natin ito.
mga salita ng Diyos, mga itinuturo sa atin ng Diyos. Amin po ba? Dahil ito ang sinasabi niya hindi ko inaalis o hindi ako pumarito upang alisin, pawalang bisa, kundi naparito ako upang lalo itong ipapaganap. Amen. Kaya ayon nga sa ating Ebanghelyo o chapter natin tinunghayan, kung ating babasahin ang kasunod dyan, ay ang pagtuturo ng Panginoon sa mga batas tungkol sa batas ng pagkagalit, sa pagkagalit, pakikiapid, batas ng diborsyo, panunumpa, pagpaparaya, at pagmamahal sa kaaway. So hindi pumarito ang ating Panginoon upang alisin ang batas ng mga propeta sa lumang tipan, kundi ay ipapatupad at gaganapin ang mga yon. Amen po ba mga kapatid ko sa Panginoon? Ibig sabihin, patuloy tayong magpahalaga sa mga salita ng Diyos. Maging sa lumang tipan, pahalagahan natin. Kasi ang iba, sabi nga nila, wala na ang lumang tipan. Tapos na ang lumang tipan. Wala na yan. Tulad ng pag-iikapo. Sabi ng iba, wala na ang ikapo dahil sa panahon ng nila nan. May time limit ang pag-iikapo. Para lang yan sa kanilang panahon ni Moses, sa mga Levita. So mga batas noon na ang pagtingin sa iba ay wala na sa bagong tipan dahil iba na. So iba hindi na nakabase doon sa lumang tipan, kundi dito na tumututok sa New Testament o bagong tipan. So anong ibig sabihin? Huwag tayong gumagaya sa ganun kasi di naman pala pinawalang bisa ng Panginoon ang batas na yan. Ibig sabihin, pahalagahan natin, panatiliin natin ito sa ating buhay. Dahil ang batas noon at ngayon ay batas noon ay ibig sabihin nagkaroon ng katuparan sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya patuloy nating paniwalaan, pananaligan ang mga batas na ito. Kaya nga inalis lang yung salitang ikapo sa New Testament. Sinasabi lang doon, magbigay kayo upang kayo ay bibigyan. Magbigay kayo ng kusang loob. Hindi napipilitan. Bakit nga ba sinasabi ng Panginoon yun? Na magbigay ng kusang loob. Kasi kapag ang pagbibigay nga kasi natin ay may napipilitan, wala tayong pagpapala. Hindi tayo pagpapalain ng Diyos. Kaya sinasabi niya, magbigay kayo na ayon sa inyong gusto, sa inyong kalooban. Pero may mga pilosopo. May mga pilosopo na tayong mga kasamahan. Yung iba magbibigay lang ng 5 piso. Bakit? Yan lang ang kaya kong ibigay. Yan lang ang nasa kalooban ko eh. Kuripot ika nga. Ayan lang kasi. Diyan lang ako masaya sa ganyan ang ibibigay ko. So yun, mga ibang tao, ibang mga kapatiran natin ay ganun sila ka-pilosopo ating mga kababayan. So nga, pinaniwalaan ang mga batas sa lumang tipan. Subalit, sabi nga, hindi pumarito ang Panginoon upang alisin ito, alisan ng bisa, kundi ipatutupad. Amen po, mga kapatid ko sa Panginoon. Kaya, tuloy-tuloy lang. Sabi ko nga, sa aking mga kasama noon, kasi nalaman nila, nag-iikapo ako. Nung hindi pa ako preacher, nag-iikapo ako. Ang sabi ng aking kasama, na mas una sa akin sa gawain, ang sabi niya, wala na yung ikapo kasi nung araw pa yan.
Ganon din ang isang tiyuhin ko, nagkausap ko, no? Sabi ko naman, sa loob-loob ko, di na lang ako nakipagtalo. Kasi mahirap makipagtalo eh. No? So ang sinabi ko lang sa aking kalooban na tumango-tango lang ako sa kanila sa aking pag-uusap, tumango-tango lang ako. Pero aking kalooban hindi sumang-ayon sa kanilang mga sinasabi. Bakit? Naranasan ko na kung paano ako pinagpala sa aking pagbibigay. Bakit ko paalisin? Naranasan ko paano ako pinagpala ng Diyos. Bakit mo ihinto? Amen po. So, pag ginawa natin ito, nagpapahalaga ka sa mga batas ng Panginoon. Kung ginagawa mo, ito lang isang halimbawa, no? Tungkol lang sa ikapo ang aking binabanggit na batas, kasi yan ang sinasabi kasi ng karamihan, wala na. Dahil panahon pa lang ang ikapo ay sa panahon ng mga libita. So yan mga kapatid ko sa Panginoon. Ang salita ang aking unang ibabahagi sa inyo ay pagpapahalaga. Pahalaga natin ang batas ng Diyos. Amen po ba mga kapatid ko sa Panginoon? So napakahalaga din na tayo magpahalaga maging sa batas ng tao, sa batas ng ating lipunan. So mahalaga din na tayo magpapahalaga, kasi kapag hindi mo pinahalagahan ang mga batas sa ating gobyerno, hindi mo kayang sundin eh. Amen. Hindi natin kayang sundin. Kaya nga, ganon din, masigit nating pahalagahan ang mga salita o ang mga batas ng Diyos, dahil ito ay magdadala sa atin mga kapatid ko sa Panginoon sa isang buhay na ganap at kasiyasiya. Amen. Magkaroon tayo ng lalong kaalaman sa tungkol sa mga salita ng Diyos. Amen po ba? So naparito siya, ang Panginoon, ay hindi upang pawalang bisa ang batas ng mga propeta, kundi pumarito siya upang ipaganap o tuparin ito. At ang pangalawa, mga kapatid ko sa Panginoon, na salita na ibig kong ibahagi sa hapong ito, sa araw na ito, ay ang salitang pangalawang P, pagsasabuhay. Kanina, pagpapahalaga, pahalagan mo ang salita ng Diyos, ang mga batas ng Diyos, kasi ang mga batas ng Diyos ay ang salita niya, tinuturo sa atin. Amen. So, pagkatapos ng pagpapahalaga, isa sa buhay natin, pagsasabuhay sa mga batas, pagtupad sa kautusan. Ibig sabihin, makita ito sa ating mga buhay sa pamamagitan ng araw-araw nating mga ginagawa. Amen. Mahalaga mga kapatid ko sa Panginoon na tinutupad natin ang mga kautusan upang maging maayos ang takbo ng ating pamumuhay. Kapag hindi kasi tayo sumunod sa batas, maging sa batas ng tao, hindi maging maayos ang buhay natin. Pag sinuway mo ang batas, katulad ng ating mga ginagawa, di ba marami, tingnan niyo po. Ayaw sumunod, ayaw magsuot ng mask, ayaw nagpapaabot ng curfew. May curfew na, pinagbabawal ng ganong oras, pero ang iba talagang matigas ang ulo. Anong nangyari? Nahuhuli. At pag nahuli ka, magmumulta ka. Magkano ang multa? 1,000 din. No? Hindi ko alam kung magkano ang multa, kung 1,000 o 2,000 o 3,000. So, paano maging maganda ang takbo ng ating buhay? Dahil ang kautusan, mga kapatid ko sa Panginoon, ang batas ay ibinigay sa atin upang maging maganda ang takbo ng ating buhay, upang maayos, maisaayos. Dahil kapag hindi natin ito sundin, no? Hindi natin ito tuparin, rebelde ang labas natin. No? At ang rebelde sa gobyerno ay rebelde rin sa Diyos. Dahil sabi ko nga karaang ibanghilyo, mensahe ko ng karaang ibanghilyo, na
tungkol sa pagbuhis sa gobyerno at pagbigay para sa gobyerno at pagbigay para sa Diyos, ay sabi ko nga, dapat sundin natin o ano man ang ating responsibilidad sa gobyerno. Ano man ang ating responsibilidad sa gobyerno, dapat nating gampanan. Dahil, ang mga taong niya na nilagay o nandyan sa gobyerno ay ang Diyos ang naglagay. At kapag kinalaban natin sila, hindi sila ang ating kinalaban, kundi ang Panginoong Diyos. So, ulitin ko, mahalaga ang batas, ang kautusan, dahil ito'y gabay upang maging maganda ang ating buhay. Amen. Mahalaga na tinutupad natin ang mga kautusan upang maging maayos ang takbo ng ating pamumuhay. Kasi kapag hindi mo sinusunod, sinasalungat mo ang batas, halimbawa, no? May mga batas tayo dito na dihuli ka. Ano mangyari? Kulong. Makukulong ka. Sinasabi ng huwag kang bumiyahe dahil ang iyong plaka ay hindi pa nirehistro. O di ano mangyari sa sasakyan mo kapag nahuli ka? Impound o ano yan, iimbarguhin sa'yo, i-impound ng gobyerno. Dahil lumabag ka sa batas. O kung di man may impound yan, magbabayad ka ng malaki, magmumulta ka. So hindi magiging maayos ang takbo ng ating buhay. Kaguluhan ang dulot ng ating pagsuway sa kautusan. Lalo na sa pagsuway natin sa kautusan ng Diyos. Amen. So, dapat nating isabuhay. Hindi lang pagpapahalaga sa kautusan ng Diyos, kundi pagsasabuhay sa batas o pagtupad sa kautusan ng Diyos. Amen. Ibig sabihin, pangalagaan natin ito sa araw-araw nating buhay. Para matupad natin, para tuloy-tuloy nating matupad o masunod ang mga kautusan ng Diyos. Alagaan mo ito sa iyong buhay. No? Dahil pag pinahalagahan mo ito, itatago mo ito sa iyong puso. So pangalagaan natin ito upang hindi mawala. Amen. Hindi mamatay, kumbaga, sa halaman na kailangan nating alagaan ang halaman na ibabahagi ko na rin ito, na halimbawa ko na rin ito noong mga nakaraang aking pagbabahagi ng halaman na dapat nating alagaan. Anong gagawin? Didiligan araw-araw, umaga, hapon, umarit tanghali, at ano pa? Kinukultivate natin ang lupa na nasa paligid ng ating halaman, binubungkal natin ang lupa, kinukultivate natin ano pang tumaba ang lupa. At ang mangyayari niyan, tataba ang halaman at yayabong siya. Parang ano din, sa ating pagsunod, sa pagtupad sa mga kautusan ng Diyos, dapat din natin itong alagaan para patuloy siyang nasa ating mga buhay. At magagawa natin na sundin. No? Magagawa at makikita ito sa araw-araw nating buhay. Amen. Na ipapakita mo, application ng ating buhay. Ang mga salita ng Diyos, ang mga itinuturo o kautusan ng Diyos, makita ito sa araw-araw nating buhay. Anong ibig sabihin? Sabi ko nga, madalas kong sabihin, bandera ni Kristo ang daladala mo sa araw-araw mong buhay. Hindi bandera ng kaaway o bandera ng demonyo. Kasi kung patuloy tayong lumalabag sa kautusan, sa batas ng Diyos, ibig sabihin yan, patuloy tayo sa buhay sa pagkakasala. Ibig sabihin yan, katulad tayo ng demonyo, na bagamat siya anointed siya,
Dahil siyang number one worshiper ng ating Diyos sa langit. Sa kabila, ano siya? Anointed siya. Reklamador siya. Mayabang siya. Malaki ang ulo niya. Kinalaban niya ang Diyos. Hindi niya sinunod ang kalooban ng Diyos. Ang kautusan ng Diyos. So ganyan din tayo. Bandira ng demonyo ang daladala natin sa araw-araw nating buhay kung lumalabag tayo o kinakalaban natin, sinasalungat natin ang kautusan ng Diyos. Amen po. Kaya mga kapatid ko sa Panginoon, hindi lang natin ito pahalagahan, atin itong isa sa buhay. Pagpapahalaga ang una, pangalawa ay pagsasabuhay. At ang pangatlo, maikli lang naman ang aking bahagi ngayon. Ang isang P na pangatlo, pagtuturo. Anong ibig sabihin? Pagtuturo sa batas ng kautusan o batas ng Diyos o kautusan ng Diyos. Ituturo natin ang mga salita ng Diyos. Ibabahagi natin ang kabutihan ng Diyos. Pagtuturo, ituturo natin sa ating kapwa kung gaano kabuti ang Diyos kapag tayo'y masunurin sa Kanyang kautusan. Kapag tayo'y sumusunod sa kalooban ng Diyos. Amen. So paunlarin natin ito. Hindi lang sa ating buhay natin paunlarin, kundi paunlarin natin ang kautusan ng Diyos, ang mga salita ng Diyos sa buhay ng ating kapwa. Kaya nga gano'n na lang ginagawa ng mga lingkod ng Diyos. Itinuturo ang mga salita ng Diyos. Itinuturo ang kautusan ng Diyos. Bakit? Dahil ito ang magbibigay karunungan sa bawat isa sa atin upang ating matupad ang kalooban ng Diyos. Amen. Ulitin ko, ituturo natin ang mga salita ng Diyos o ang mga kautusan ng Diyos dahil ito ang magbibigay sa atin ng karunungan upang matupad natin ang kalooban ng Diyos. Amen po. Ito ang magtuturo. Pagtuturo ng kautusan, no? Ang pagtuturo natin ng kautusan ay magtuturo din sa ating kapwa ng kaalaman tungkol sa paghahari ng Diyos. So ito po mga kapatid ko sa Panginoon, ang pagtuturo ng kautusan, ay ang pagbibigay ng karunungan upang makamit ang paghahari ng Diyos. Kaya ang turo ng mga preachers, mga pastor, makinig lagi sa salita ng Diyos. Dahil sa pakikinig, diyan lumalago ang ating pananampalataya. Magbasa ng mga salita ng Diyos. Hindi kung ano-ano ang ating babasahin. Amen. Sa Maynila, uso pocketbook. Ang iba po, kailang pocketbook sa isang araw, naubos ang oras. Ang iba comics, naubos ang oras. Pwede naman comics, pero kung ang comics na yan ay biblical o nasa spiritual na mga libro, ibig sabihin mga tungkol sa Diyos, ay okay yan. Pero kung babasahin yung mga comics ay mga bold, nandyan, mga tik-tik, o Playboy, o ano pa man yung mga magazine, Penthouse, mga kung ano-anong mga mababasa natin. Kaya dapat
Ituturo natin sa ating kapwa ang tungkol sa kautusan ng Diyos. Dahil ito ang magdadala sa ating buhay tungo na magkaroon tayo ng kaalaman at magkaroon tayo o makamit natin ang paghahari ng Diyos. Amen. Kaya mahalaga po mga kapatid ko sa Panginoon ang patuloy na pagdalo sa gawain ng Diyos at patuloy na pakikinig ng salita ng Diyos. At mahalaga na umattend din tayo ng mga seminars tungkol sa mga salita ng Diyos. Nandyan yung CLSS, Catholic Life in the Spirit Seminar. Nandyan din ang tinatawag nating BCM, Basic Christian Maturity. Lagi tayong umattend sa gawain ng Diyos. Bakit? Para umunlad ating buhay sa ating buhay pananampalataya. Dahil ang sabi nga doon sa Joshua 1:8, huwag mong kaligtaan, basahin ang aklat na yaon, dili-dilihin mo yon araw-gabi, upang matupad mo ang lahat na nasusulat doon, sa gayon giginhawa ka at magtatagumpay. Ito, kautusan ng Diyos, no? Sabi ng Panginoon kay Joshua, kay Josue, huwag mong kaligtaan, basahin ang aklat na yaon, dili-dilihin mo araw-gabi. Pero sa atin ngayon, di na nga paminsan-minsan lang. Pag-araw lang may gawain, minsan saka tayo magdala ng Biblia. Minsan pa nga umaatin sa gawain, walang dalang Biblia. No? Sa bagay ngayon, di na nagdadala ng Biblia, ano na sa cellphone, no? May mga application ng Biblia. So okay lang naman po 'yan, no? So yan, mga kapatid ko sa Panginoon. Ituturo o pagtuturo sa kautusan ng Diyos o batas ng kautusan. Amen. Atin itong paunlarin, hindi lang sa ating buhay, kundi ituturo natin ito upang paunlarin natin ang tungkol sa kautusan sa buhay ng ating mga kapatiran, sa buhay ng ating kapwa. Umunlad ang kanilang buhay tungkol sa pagkaroon ng kaalaman tungkol din sa kautusan ng Diyos. Amen po. Kaya mga kapatid ko sa Panginoon, umatin tayo lagi. Lalo na malapit na. Makabalik tayo sa karoon ng gawain, no? Pag nasa tinatawag nating modified na ba yan? No? Kasi general, quarantine ba? GCQ, ACQ, GCQ na, o MCQ na, o yon. Mayroon ng mga gawain ng ibang lugar tulad ng Masbate, Camarines Norte, sa parting Bisaya, mayroon din. So, kapag bumalik na ang gawain, dapat tuloy-tuloy tayo. Revival. Pakita natin sa Diyos na tayo nagsisisi, nagbalik loob tayo sa Kanya. Amen. Ang nangyayari kasi, kapag dumanas tayo ng mga sitwasyon na ganito, mga kahirapan, minsan saka lang tayo nakakaisip sa Diyos. Na ano nga ako may mga mensahe kapag may mga super typo na parating, puno agad ang aking messenger ng mga message na prayer brigade na ito ipanalangin para kasi darating ang malakas na bagyo. Sa loob-loob ko, ngayon lang ba tayo manalangin? Kahit di nyo naman ako kailangan padalhan Kasi yung iba ginagamit na scam na yan. Ulit-ulit na lang. Yung ibang mensahe dyan, scam na. So, kailan ba tayo manalangin kapag nandyan na ang mga dilobyo, mga pangyayari na hindi natin gusto?
tuloy-tuloy lang tayo, mga kapatid ko sa Panginoon. Panalangin lagi, kahit na walang anumang mga sitwasyon, mga pangyayari na katulad nito, mga pandemic nga sa buong mundo, at mga malalakas na bagyo, lindol, ganyan. Yung iba pa, ito, lindol, ganitong panahon, ganitong pizza, the big one. Pag nagmensahe, alam niyo po, pag nagmensahe kayo ng ganun, inaayunan niyo Inaayunan niyo na mangyayari ang bagay na wala pa man. So, ang dapat natin ngayon, i-ignore natin yan. Huwag nating tanggapin na mangyayari. The big one daw. So, ina-anticipate mo. Kumbaga mo, inaasahan mong darating sa buhay mo. At darating nga yan. Pero huwag mong angkinin na darating sa buhay natin yan. Huwag nating angkinin na darating sa ating buhay ang mga ganong mga pangyayari. Kaya araw-araw, mananalangin na tayo talaga. Panalangin na natin lagi ang ating bansa na ilayo tayo sa anumang mga kapahamakan, sa anumang mga kalamidad na yan. Nabalutin tayo ng kanyang kapangyarihang banal na dugo pang hindi tayo mapinsala ng anumang gawa ng kaaway. Amen, mga kapatid ko sa Panginoon. Amen. So turuan natin ang ating kapwa na magkaroon ng pananalig sa salita ng Diyos, sa kautusan ng Diyos. Amen. Kung nananalig ka sa salita ng tao, nananalig ka sa salita ng doktor, na ikaw ay gagaling kapag uminom ka ng gamot. Kapag uminom ka ng ganitong mga gamot, kung naniwala ka, nananalig ka, maniwala ka rin, manalig ka rin, higit sa lahat, sa salita ng Diyos. Dahil ang kagalingan sa mamamagitan ng pag-inom mo ng gamot ay mula pa rin sa Diyos. Kahit ubusin mo ang lahat ng gamot na yan, laklakin mo at laklakin yan, hindi ka gagaling kung hindi luluubin ng Diyos. Bakit ko nasabi? Naalala ko ang babaeng balo. Babaeng dinudugo ng 12 taon. Sabi doon, na ubos na ang kanyang kayamanan, ang kanyang ari-arian, sa kabibili o kapupunta kung saan siya makakuha ng gamot sa kanyang sarili upang huminto na ang kanyang pagdurugo. Pero ano nangyari? Gumaling ba? Gumaling ba? Hindi. Kanino gumaling? Sa Panginoong Hesukristo. Amen. Kaya para sa akin, bago ka pumunta sa ospital, bago tayo pumunta sa ospital, kay Lord muna tayo, sa Panginoong Hesus muna tayo. Mas unahin natin ang Panginoon. Amen. Sa Diyos lang tayo magtitiwala. Kasi ang doktor, kapag wala na silang magawa, sasabihin niya sa inyo, sasabihin sa iyo, o sa mga kamag-anak mo, wala na po kaming magawa. Sa Diyos na lang tayo aasa. Ipagkatiwala na lang natin siya sa Diyos. So, ganun pa rin. Sabi ng doktor. So, kailangan matututo tayo. Ituro natin ang kautusan ng Diyos, ang kanyang mga salita, dahil ito sa ating pagsunod sa mga salita ng Diyos, sa kautusan ng Diyos, ito ang nagdadala sa ating buhay upang tayo ay magkaroon ng katagumpayan, magkaroon ng katuparan, karunungan sa ating buhay tungkol sa paghahari ng Diyos. At ang sabi nga doon sa ating pagbasa
sa talata 11, no? Ituturing kang dakila sa kaharian ng Diyos. Amen. Ituturing tayo. Amen po ba mga kapatid ko sa Panginoon? Hello, nandyan pa ba kayo? Basahin natin ulit mga kapatid ko sa Panginoon ang ating tinunghayan kanina. At dito na tayo magtatapos. Matthew 5. Matthew 5:17 to 17 to asa na ba yun? Matthew 5:17 to 19. Sabi dito sa talata 11 mga kapatid ko sa Panginoon. Basahin ko po para kahit sabi dito, kaya't sinumang magpawalang halaga kahit sa kalitliitang bahagi nito at magturo gayon sa tao, sa mga tao ay bibilang na pinakamababa sa kaharian ng Diyos. Anong sabi? Sino mang magpawalang halaga. Kaya nga sabi ko nga kanina sa unang puntos natin mga kapatid ko, ang unang P ay pagpapahalaga sa kautusan ng Diyos, sa batas ng Diyos. Dahil kung hindi mo pinahalagan ito at tinuturo mo pa sa iba, ang salita dito, ang magpawalang halaga kahit sa kalitliitang bahagi nito at magturo ng gayon sa mga tao ay ibibilang na pinakamababa sa kaharian ng Diyos. Pinakamababa tayo. Pinakamababa ka. Ngunit ang gumaganap ng kautusan at nagtuturo na to pa rin yun ay ibibilang na dakila sa kaharian ng Diyos. Amen. Ibibilang ka. Ibibilang tayo na dakila sa kaharian ng Diyos. Kaya nga ang paksa natin, be great in the kingdom of God or the kingdom of heaven. Amen. Mapapabilang tayo. At saan ba natin gusto? Mapapabilang tayo sa pinakamababa o doon sa mas mataas? Kaya nga ang puntos ko lang, dito ko lang kinuha rin mga kapatid ko sa Panginoon. Una, pagpapahalaga. Ang pangalawa, dapat dito sasabi, pagsunod ninyo sa kalooban ng Diyos. Pagsasabuhay. Amen. At ang pangatlo, pagtuturo. Dahil ang sabi dito, sabi doon, ngunit ang gumaganap ng kautusan at nagtuturo, na to pa rin yun ay ibibilang na dakila sa kaharian ng Diyos. Amen po mga kapatid ko sa Panginoon. So maraming salamat po sa inyong pagtunghay ngayon. So hanggang dito na lang po tayo mga kapatid ko sa Panginoon. At maraming salamat sa lahat na tumunghay. At di ko makita. Wala akong nakita dito kung sino-sino ang tumunghay, no? So, ipapanalangin ko po kayong lahat. Di ko na kayo mababanggit, no? Di ko na kayo mababanggit lahat. Dahil wala akong nakita dito sa screen ko kung sino man ang nakatunghay ngayon sa hapong ito. Pero naniwala ako na di ko man mabanggit ang inyong mga pangalan, kayong lahat na makapanood nito ay pinagpala na ng Diyos. Kayong lahat na hindi bumitiw, praise the Lord, purihin ka Panginoon. Hallelujah. So naputol na, no? Naputol bigla, no? So tuloy tayo. Naniwala ako mga kapatid ko sa Panginoon na kayong lahat na tumunghay at sino pang makapanood nito ay pinagpala na ng Diyos. Answered prayer na tayong lahat. Amen po ba? So, maraming salamat po at ating ipanalangin. Ipanalangin po natin ang ating Pangulo, ang ating punong lingkod, ang mga lingkod ng Diyos, ang mga katuwang ng ating
servant leader, no? Sila Brother Ray Vargas, Brother Rapi de los Reyes, mga Council of Elder, Assistant Elder, SBDT, SBDT, then Young Evangelist, o sino pa mang mga nasa ministry ito na naglilingkod sa Diyos. No? So, tayong lahat magkaisa at ako'y nakikiisa sa inyong panalangin. Di ko naman nabanggit ang inyong mga pangalan, ulitin ko lang. Alam ng Diyos ang inyong mga kahilingan. Alam ng Diyos ang inyong mga kalagayan. So sa oras na ito, ang kininyo na kayo'y pinagpala na ng Diyos at tinugon na ng Diyos ang inyong mga kahilingan. Lord, patuloy mong pagpalain ang aking mga kapatiran. Sama sila naroon, nandoon man sa ibang bansa, ang kinin ko po na sila'y pinagpala mo na. At Lord, patuloy kong dalangin na pagpalain ang aming bansang Pilipinas at tuluyan ng maging malaya na sa pandemic na ito. Naloobin mo, O Diyos, na magbalik na kami, Panginoon, sa normal naming pagsimba o pagsamba sa iyo. Lord, pagpalain mo ang aming mahal na Santo Papa, mga obispo, kardinal, mga kaparian, at lahat pong mga lingkod mo sa lahat ng dako, iba't ibang ministry. Dalangin ko na patuloy mo pong pagpalain. Ganon din ang aming Pangulo, ang bansang Pilipinas. Lord, inaangkin ko na sa hapong ito ng anumang panalangin nila, ang anumang panalangin na binibitawan ko ngayon ay tinugon mo na. Sa pangalan ni Jesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen at amen. Purihin ang Diyos. Purihin natin ang Panginoon. Salamat sa inyong pagtungkol.